dito, sisilipin live. Aabot sa 300,000 turista, inaasahang daragsa sa Baguio ngayong Semana Santa. Seguridad, todo higpit na. Sunog sa Makati, dulot daw ng cellphone na isinaksak sa depektibong outlet. 2,700 pamilyang nasunugan, nanawagan ng tulong. Fans ni AJ Perez, walang patid ang pagdating sa Christ the King Chapel sa Quezon City. At sa gitna ng paghahanda para sa kasal nila ni Kate Middleton, pagkabata at mga pagsubok na pinagdaanan ni Prince William, muling balikan. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Patuloy pa rin nakandapay buong pwersa ng GMA News and Public Affairs para maghatid sa inyo ng pinakasariwang balita ngayong Miyerkules Santo. Nasa North Luzon Expressway si Oscar Oida, si Lala Roque naman nakatutok sa Araneta Center Bus Terminal. Nakaantabay sa Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport si Tricia Zafra at nasa Baguio City naman si Bernadette Reyes. At tinututukan naman ni Tati Perelio ang kalagayan po ng mga nasunugan sa Makati City. Kamustahin na po natin sitwasyon sa North Luzon Expressway kung saan nagsisimula na magkaroon ng build-up o bahagyang pagbagal ng trapiko sa ilang bahagi ng highway. May live report si Oscar Oida. Oscar? Yes, Igan, mula dito sa may traffic control room ng NLEX, mamamonitor natin na nagkakaroon ng konting build-up dito sa may ilang bahagi ng North Luzon Expressway, particular dito sa may toll plaza ng Dao. Kung pagmamasdan natin na nagkakaroon po ng pagpila dyan, pero ayon sa mga kaibigan natin dito sa traffic control room, ay normal pa naman ito at maaaring sanhi ito ng mga palitan o nagre-relieve ang mga teller dahil oras na rin ang pagpalitan ng duty. Bukod dyan, nagkakaroon na rin ng konting build-up dyan sa may toll plaza naman ng Balintawak. Etong Dao at toll plaza ng Balintawak, maging dyan sa may Bukawi, ay ilan lamang sa pinangalanan ng traffic control room na tatlong kinukonsiderang choke points ng North Luzon Expressway, habang ang kinukonsiderang mga choke points dyan sa may kahaba ng SCTEX ay ang Tarlac, Tipo at San Miguel. Etong mga choke points na to, Igan, yung mga nabanggit ko, ay yung mga inaasahan at magiging binabantayan ng mga kagawa dito ng Tollways Management Corporation dahil ito yung inaasahang magkakaroon ng pagbagal sa daloy ng trapiko lalo pa ngayong Semana Santa. Nung nakaraang taon, umabot sa 63,970 ang mga sakyang natala dyan sa may Balintawak sa araw ng Huwebes Santo, habang 32,000 naman 714 sa may Bukawi at 27,300 sa may Dao. Ito na yung pinakamalaki nitong mga nakaraang taon kung ikukumpara yung bilang ng mga sakyan dumaan dyan taon-taon. Samantala, gaya ng inaasahan ng mga pagbagal ng daloy ng trapiko, maaari naman makaasa ng tulong ang mga motorista natin sa 12 service centers na ipinakalat sa buong kahabaan ng NLEX, maging dyan sa may SCTEX. Dito maaari silang makaasa ng mga tulong kung masisiraan yung kanilang mga sakyan. Meron din naman nakahandang mga medical personnel na maaaring magbigay ng paunang lunas kung kinakailangan. Meron din ambulansya at kung mangailangan ng internet connection mula 7 a.m. hanggang 9 p.m. ngayong Holy Week, meron pong Wi-Fi connection dyan po sa may 12 service center na inihanda nga ng Tollways Management Corporation. Igan? Maraming salamat, Oscar Oida. Nagulat po live mula sa North Luzon Expressway. Dahil huling araw na ng mga may pasok sa opisina, inaasahan na mas darami pa ang mga pasahero na dadagsa sa mga bus terminal. Inaasahan ang pagbisita ni Pangulong Noynoy Aquino sa Araneta Center Bus Terminal mamayang hapon upang personal na alamin ang sitwasyon doon. Mula sa Araneta Center Bus Terminal, may live report si Lala Roque. Lala. Kaya dahil nga sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero dito sa Araneta Center Bus Terminal, lalo namang nagigpit ang mga tauhan ng Department of Transportation and Communications sa mga driver ng bus. Kaya dapat i-check nila ang kanilang mga blood pressure matapos nga silang makapagtala ng 2 driver kagabi na mataas ang presyon. Dapat daw ay hanggang 130/100 ang blood pressure ng kada driver. Pag tumaas dito ay hindi na pinapayagang itong bumiyahe. At ngayong araw lang na ito, Rhea, ay pinatupad ng DOTC ang 3 driver imbis na 2 ang naka-assign sa bawat bus. Ito'y para matiyak daw na may sapat na karelyebo ang mga babiyahing driver ng bus. Narito ang kanilang pahayag.
Ang inyo pong narinig ay si Efren Limbo, ang OIC ng DOTC, at kanya nga ipinapaliwanag na dapat ay meron ngang sapat na kapalit ang driver dahil nga meron sila mga namomonitor na taas-baba ang blood pressure. Sa mga sandaling ito ay nag-check na sila ng blood pressure ng mga driver. Hindi daw nila pinapalampas. Pag may dumating na bagong bus ay agad nila nga inaakyat ang bus upang ma-check ang blood pressure ng mga driver ng bawat bus. Samantala, ayon naman sa PNP ay wala pa silang naitatalang anong mga petty crime o merong mga nagdadala ng deadly weapons simula madaling araw hanggang ngayong umaga. At nagdagdag na rin sila, halos dumoble ang kanilang tauhan ngayon dahil nga sinaasahang pagdagsa ng mga tao mula 30 raw kahapon ay mahigit 50 na ang kanilang mga tauhan dito sa Araneta Bus Center Terminal, maging sa paligid ito, maging ay traffic ay tumutulong na rin sila sa mga traffic enforcement dito sa may Cubao area. Samantala, patuloy rin ang ating serbisyong totoo kung saan tayo po ay nagbibigay ng libreng inuming tubig, candy para sa maaaring mga nahihilo nating mga kababayan na narito at meron ding libreng upuan para nga sa pagdagsa. Nauubusan na po kasi ng mga upuan dito. Katuwang din natin ang Philippine Red Cross na merong first aid station. Sa mga sandaling ito ay wala pa namang naitatalang anumang merong talagang malubhang sakit na pasahero na narito ngayon sa bus terminal. Samantala, mas naghihigpit na ngayon ang pulisya dahil nga sa inaasahang pagdating ni Pangulong Noynoy Aquino mamayang 1:00 ng hapon para personal na tingnan ang kalagayan dito sa Araneta Center Bus Terminal kung saan naman inaasahang daragsa ang mas marami nating mga kababayan. Rhea? Maraming salamat, Lala Roque, nagulat live mula sa Cubao, Quezon City. Alamin naman natin ang sitwasyon sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 by live report si Tricia Zafra. Tricia. Igan, dahil huling araw nga ng pasok ngayon sa mga opisina, marami tayong mga kababayan na ngayon pumiling bumiyahe para hindi maabala ang kanilang mga trabaho. Dito sa NAIA Terminal 3, 17,000 mga pasahero ang inaasahang dadagsa ngayong araw. Pinakamarami raw ito mula Lunes. At kahit pa may kamahalan ang tiket na nakuha ng ilan dahil hindi umabot sa mga promo flights, hindi raw mapapalampas ng marami nating mga kababayan ang makapagbakasyon. Kailan po kayo nag-book? Itong January. Nakakuha po kayong promo? Walang promo. Ano to, regular? Oo. Pero magkano niyo po nakuha? 12,000 binarang sa apat eh. Mahal po yun, Pero bakit po kayo kumuha pa rin kahit hindi po? Wala nang choice eh. Ang magpipinsa namang ito, 6,000 piso kada isang tiket ang nakuha nila papuntang Katiklan. Magbabakasyon sila sa Boracay. Pero di bali na raw dahil sulit naman ang magiging experience nila roon. First time nila sa Bora, kaya excited sila magpunta doon. Ang survivor castaway naman at kapuso star na si Ervic Vihandre na tsempohan din naming paalis papuntang Boracay kaninang madaling araw. Accident lang na pupunta akong Boracay kasi may isang staff na hindi natutuloy. Tapos sa taping, sinabi sa akin baka gusto ko daw bilhin yung ticket niya. Sabi ko, sige, package na eh. Saka mura, maragal niya nang napabook. Para sa araw na ito, Igan, pinakamarami ang flights papuntang Katiklan, Cebu at Davao. At dahil nga sa dami ng taong inaasahang dumagsa rito, bukod pa yung 17,000 na pasahero, bukod pa dyan yung bilang ng mga chance passengers na nasa loob at yung mga sumasamang maghatid sa kanilang mga kaanak at mahal sa buhay, papaalis. Dahil security concern din yung mga yan dahil pinapayagan sila makapasok dito sa departure lobby hanggang doon sa terminal fee counter nitong paliparan. Security concern din daw sila nitong mga tagapangalaga ng seguridad nitong airport. At kaya mahigpit pa rin na pinapatupad nilang seguridad. Nandito pa rin ang police assistance desk, pati na rin ang medical assistance desk nitong terminal para sa mga pasahero at iba pang taong pumapasok dito sa terminal na mangangailangan ng alalay. Pinapaalalahanan pa rin yung mga pasahero na may nakatakdang flights ngayong araw na dumating ng maaga. Para sa mga may flights sa mga domestic destinations natin, pinapayuhan silang dumating dito 2 oras bago ang kanilang nakatakdang lipad. At para doon naman sa mga lalabas ng bansa, pinapayuhan silang dumating dito 3 oras.